Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 151 Lihim mo ba akong nagkagusto? Sina Jeffrey at Juliet ay nagpahayag din ng kanilang suporta sa mungkahi ni Hank. Alice, tama si Lolo. Dahil gusto ka pa rin ni Marshall, maaari mong gamitin ang Donny Trist sa kanya para sa aming kalamangan. Tulungan niya kaming ibalik ang mga pukana na iyon ng Millers. Ang mga Dons ay hindi nasasaktan para sa pera, at malamang na wala silang pakialam sa halagang ito. At saka, may utang si Marshall sa amin. Remember kung paano niya ipinamalas ang engagement contract na iyon at pinahiya ang mga Miller sa harap ng buong Harmon Field. Kung hindi dahil sa pamilya namin, kukunin kaya siya ng mga Dons bilang bodyguard. At kung wala ang mga koneksyon ng aming pamilya, hindi siya tatagal ng isang araw sa Harmon Field. Si Hannah at ang iba ay tumango bilang pagsang-ayon, na hinimok si Alice, Alice, napakalaki ng utang niya sa atin. Ang pagpapagawa sa kanya ng maliit na pabor na ito ay ang pinakamaliit na magagawa niya, tama. Ang isang tulad niya ay dapat natutuwa na nagtatanong pa kami. Ang katotohanan na tayo ay lumingon sa kanya ay nagpapakita na tayo ay nag-iisip. May halaga siya, dagdag pa ng isa pang kamag-anak. Nang marinig ang lahat ng ito, sumili ang isang mapagmataas na ngiti sa mukha ni Alice. Sigurado siya na kung hihilingin niya, tatalima si Marshall lalo na dahil hindi ito sariling pera ang gagamitin niya kundi ang mga Dons. At saka, naisip niya, hindi man lang palalampasan ng mga Dons ang ganoong kaliit na halaga. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya, pinipigilan ang kanyang pagmamataas. Lolo, pag-iisipan ko po. Humalaklak si Hank. Mabuti, Alice. Gusto kong ibigay sa iyo ang mga Miller sa hinaharap. Sa mga kritikal na sandali, dapat mong isaalang-alang ang mga interes ng pamilya. Kumpiyansa na sumagot si Alice, Lolo, naniniwala ako na sa sandaling magtanong ako. Sesebik na si Marshall na tulungan ako. Gayunpaman, patuloy niya, ayokong mawalan ng mukha sa harap niya. Pag-iisipan ko ito at layon kung magmakaawa sa akin na ibalik ang mga planong iyon sa Southvale. Lolo, medyo pagod na ako. Gusto ko munang magpahinga saglit bago ito harapin. Babalikan kita pagkatapos kong ayusin ito. Bagamat napagpasyahan na ni Alice na lapitan si Marshall tungkol sa pagbawi sa mga plano sa Southvale, naiirita pa rin siya sa mga naunang ugali ni Hannah at ng iba pa. Nais niyang gawing hindi komportable ang mga ito sa loob ng ilang araw bago tugunan ang sitwasyon. Sa hinaharap, ako ang magiging pinuno ng mga Miller. Sa tingin mo ba mapipilitan mo akong gawin ang mga bagay-bagay dahil lang sa seniors ko kayo? Hindi ako makikinig sa'yo. Magiging reyna na rin ako kagaya ni Daphne. Walang awa daw si Daphne sa pakikitungo niya, at magiging katulad din niya ako. Kapag sa wakas ay maupo na ako sa upuan ng tagapangulo ng Miller Group, hindi ko ipagtatabuyan ang sinuman sa inyo. Kung maglakas loob kang makipag-usap sa akin tulad ng ginawa mo ngayon, gagawin kong kabuluhan ang iyong buhay. Habang sumasagi sa isip niya ang mga kaisipang ito, hindi napigilan ni Alice na matawa, na ikinagulat ni Hank na halos mabaligtad siya sa kanyang upuan. Dali-dali siyang inalalayan ni Alice. Lolo, okay ka lang ba? Saglit na napabuntong hininga si Hank. Gulat mo ako anak. Nagulat ako sa biglaang pagtawa mo. I'm sorry, Lolo. Iniisip ko lang kung paano mo binuo ang Miller Group mula sa lahat ng mga taon na iyon, na humahantong sa tagumpay ngayon. Medyo natuwa ako at natawa. Nakakagulat ka, Lolo, taos pusong dagdag niya. Napangiti si Hank na may kasiyahan. Alice, just do your best. Malaki ang pag-asa ko sa iyo. Hindi na nagtagal, tumalikod na si Alice para umalis sa Village Hall, na mabilis na sumunod sa kanya si Hannah at ang iba pa. Alice, sandali. Nais kong sabihin sa iyo na kung matutulungan mo kaming maibalik ang mga plano sa Southvale, tiyak na iboboto ka namin pagdating ng panahon na ihalal ang bagong tagapangulo ng Miller Group. Tumingin si Alice sa kanyang mga tiyahin, tiyuhin, at pinsan, na sinumpa sila sa kanyang isipan ng 1,000 beses. Itong mga mapagsamantalang ipokrito. Ngunit napakalaki ng katotohanan. Kung hindi niya mabawi ang mga plano sa Southvale, talagang wala siyang pagkakataon na maging chairperson ng Miller Group.
Ang kanyang mga tiyahin at tiyuhin ang may hawak ng mayorya ng kapangyarihan sa pagboto sa lupon, at kung tutol sila sa kanya, kahit na ang suporta ng kanyang lolo ay hindi magiging sapat para sa kanya upang matiyak ang posisyon. Dahil hinaanggad niyang maging reyna tulad ni Daphne, kailangan niyang tiisin ang mga oportunistang kamag-anak na ito sa ngayon. Isang araw, tatapakan niya sila. Nagkunwaring nahihirapan, sumagot siya, Tita Hana, I can only try my best to negotiate with them. I can't guarantee success, nag-aalala lang ako sa reaksyon ni Lolo kanina. Sa wakas ay napangiti si Hana. Alice, huwag kang mag-alala. Hanggat mabawi mo ang lahat ng mga plot sa Southvale ngayon, tutuparin namin ang aming pangako at susuportahan namin ang iyong halalan bilang chairperson ng Miller Group. Ayaw nang makipag-ugnayan pa ni Alice sa kanila, kaya tumalikod siya at umalis sa villa ng mga Miller. Habang naglalakad siya palayo, nagpalitan ng tingin si Hana at ang iba, pinag-iisipan ang susunod nilang gagawin. Bakit hindi na lang natin dumiretso kay Marshall at sabihin sa kanya na pinadala tayo ni Alice? Nag-aalala ako na makikipag-ayos si Alice para bawiin ang mga lupaing mababa ang presyo at pagkatapos ay itaas ang presyo sa amin, na mangangahulugan ng malaking pagkalugi. Nabalitaan ko na nagtatrabaho si Marshall sa Eastvale Development Group sa ilalim ng Dons. Dapat na tayong magmadali doon. Pagkatapos nilang gawin ang kanilang mga plano, agad silang nagmaneho patungo sa Eastvale Development Group. Samantala, balak sana ni Alice na dumiretso upang hanapin si Marshall ngunit nag-alinlangan, pakiramdam nito ay maaaring magmukhang desperado siya. Sa halip, nagpasya siyang makipag-ugnayan si Vera kay Marshall. Naniniwala siya na kapag nalaman ni Marshall ang kanyang intensyon, hahanapin siya nito. Ang pag-iisip ng nagulat na ekspresyon ni Marshall nang makita siya ay napangiti siya ng hindi sinasadya. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Vera. After a few rings, Vera finally answered. Sounding groggy, Alice, I was still asleep. Why are you calling me so early? Malapit na magtanghali, Vera. Gumising ka na. I need your help with something important. Humikab si Vera. Ano yun? Sabihin mo lang. Vera, nakita mo ba ang balita kaninang umaga? Napaungol si Vera sa inis, what garbage news. I don't care. I just want to sleep a bit more. It's about the Southvale plots. Vera, stop sleeping and wake up. I need to talk to you about something important. With an irritated tone, Vera replied, wag mo nang banggitin pa ang mga Southvale plots. Inilagay niyo ako ni Marshall sa napakasamang posisyon. Nagsumikap ako para makaipon ng pera, at ginamit lahat ng jerk Marshall na iyon para bilhin ang lupa ng pamilya mo. Alice, malaki talaga ang naitulong ko sa'yo. Lahat ng scrap na nakolekta ko sa pamilya mo. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Alice. Vera, alam mo ba kung anong desisyon ang inihayag ng pamahalaang lungsod ngayon? Hindi ako interesado sa inihayag ng pamahalaang lungsod. Wala itong kinalaman sa akin. Vera, Southvale plots will be a key investment area for the city government over the next 20 years. Ang market price ng Southvale plots ay dumami na ng ilang beses. That be asterisk starred Marshall and the Dons have made a fortune, saka lang napaupo si Vera. Pinag-iisipan ng mga sinabi ni Alice. Inihayag ng pamahalaang lungsod ang mga pangunahing pamumuhunan sa mga plot ng Southvale. Anong kinalaman yan sa akin? Alice, bakit mo ako hinanap? Lahat ng papeles ay wala sa kamay ko. Ang kaunting pera na mayroon ako ay pinautang. Kay Marshall, alam mo yon. At binalaan mo pa ako noon na huwag masangkot sa mga pagkana ng Southvale. Pinahiram ko lang siya ng pera. Natahimik sandali si Alice. I know about that. What mean is, you need to help me get back all the Southvale plots that Marshall has. Ano? Nagkamali yata ako nang narinig. Alice, naalala kong isinumpa mo na mga halimaw lang ang babalik sa kanilang salita. Now you want me to do this. I'm not going. Isn't that embarrassing? Bumantong hininga si Alice at sinabing, Vera, sinusumpa mo ba ako? Mayroon akong mga dahilan. Pinilit ako ng aking tiyahin at tiyuhin na gawin ito.
Kung hindi ko. Bago pa matapos ni Alice ang kanyang pangungusap, diretsyong pinutol siya ni Vera. Huwag mo akong bigyan ng mga dahilan. Hindi ko kaya. Gawin mo ito. Noong walang halaga ang mga plot ng Southvale, nakiusap ka na ibenta ito sa isang tao. Ngayong mahalaga ito, gusto mo itong ibalik. Sa palagay mo ba ito ay isang laro? Kinuha mo ang lahat ng mga pakinabang, at sa tingin mo ay tulala si Marshall. Hindi ako sasama dito. Alice, sinasabi ko sa'yo, huwag kang gagawa ng walang kahihiyang ganito. Galit na sagot ni Alice, Vera, paano mo nalaman na hindi papayag si Marshall? Alam mo naman kung gaano niya ako kagusto. Baka mas masaya siya kung gagawin ko to. Go to hell. Ano sa tingin mo si Marshall? Hindi na kita kinakausap. Binabaliw mo na ako. Dahil ayaw nang makinig kay Alice, ibinaba ni Vera ang telepono. Kasuklam-suklam talaga ang babaeng ito. Nakiusap siya sa isang tao na ibenta ang mga plot, at ngayong ang halaga ng mga plot ng Southvale, gusto niyang bawiin ito sa orihinal na presyo. Napakawalandiya niya. Habang iniisip ito ni Vera, nangangati ang kanyang mga ngipin sa galit. Agad niyang binuksan ang TV, kung saan ipinapalabas ang balita tungkol sa mga plot ng Southvale. Binuksan din ni Vera ang kanyang telepono, at umuugong ang internet sa mga talakayan tungkol sa mga plano sa Southvale. Ang pinaka-pinag-uusap ang paksa ay kung paano ang Dunn Group, na may matalas na pananaw, ay namuhunan ng bilyon-bilyon sa mga plot ng Southvale, na naging pinakamalaking nagwagi sa Harmonfield. Ang mga capital investor mula sa Harmonfield at ang mga nakapaligid na lugar ay kasalukuyang nagtitipon sa paligid ng Dunn Group, umaasa na makakuha ng isang piraso ng aksyon sa Southvale, sa pagtingin sa kasalukuyang presyo sa merkado ng mga plot ng Southvale, nagulat si Vera. Paggunita sa proyektong Southvale na hawak niya, ang halaga nito sa pamilihan ay papalapit na sa 10 bilyon. Sa sandaling iyon, bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Marshall noon. Noong panahong iyon, naisip niyang gusto ni Marshall na i-liquidate niya ang kanyang mga share sa Davidson Group para bilhin ang mga Southvale plots mula sa Millers para kay Alice. Ngayon ay tila hindi iyon ang kaso sa lahat. Maaaring matagal nang alam ni Marshall ang tungkol sa impormasyon ng Southvale plots. Naalala niya ang sinabi ni Marshall na ito ay upang matulungan siyang matupad ang kanyang hiling na mabawi ang lahat ng ari-arian na iniwan ng kanyang ina ilang taon na ang nakararaan. Kung iisipin, ganoon talaga. Sa perang ito, maisa sa katuparan niya ang matagal na niyang hiling. Tinutulungan ako ni Marshall, hindi sinusubukang pasayahin si Alice. Kung hindi, paano niya mabibili ang pinaka-kumikitang mga ari-arian ng mga Miller sa ilalim ng aking pangalan? Habang iniisip ito ni Vera, napangiti siya. Ikaw na maliit na bastos. Marshall, matagal mo na ba akong lihim na gusto? Hahaha. Nakakahiya. Mukhang, minamaliit ka. Gaano karaming background at kapangyarihan ang mayroon ka? Sa tuwing kumikilos ka, nagulat ako. Alam mo na ang mga lihim na kasing taas ng mga mula sa pamahalaang lungsod. Ay, hindi. Siguradong hahanapin na naman ni Alice si Marshall. Kailangan kong pigilan ang babaeng ito. Sa pag-iisip na ito, mabilis na inayos ni Vera ang sarili at dumiretso sa Eastvale Development Group. Kabanata 152. Si Marshall ang aking pamangkin. Dumating sina Mitchell at Barney, kasama ang iba pa, sa mansyon ng mga Bond, para lang ipaalam na pumunta si Drake sa Eastvale Development Group ngayon. Wala silang choice kundi sumugod sa Eastvale. Pagdating sa entrance ng lahat ng Eastvale Group, hinarang sila ng security. Sa una, ang mga security guard na ito ay nasa ilalim ng kanilang command. Gayunpaman, nang makita sila ngayon, sila ay kasing lamig ng yelo. Kahit anong paliwanag ni Mitchell at ng iba pa, hindi sila pinapasok ng mga security guard. Sa wakas, si Mitchell at ang iba ay nagalit at tinuro ang mga gwardya, nagmumura. Bulag ba kayong lahat? Ako si Mitchell Klein. Noong nasa poder ako, lahat kayo ay parang aso, tapos ngayon naglakas loob kayong harangin ako sa labas. Mga B***** kayo, gusto nyo bang mamatay? Ang isa sa mga pangunahing security guard ay ngumiti ng paumanhin at sinabing, Mr. Klein, we're really sorry.
Hindi kami ang pinipigilan ka. Ito ang itinuro ni Mr. Don Sr. Bawal kang pumasok. Mr. Klein, mas mabuti kung bumalik ka. Please wag mo na kaming pahirapan, okay? Wala kaming kapangyarihan dito. Sitwasyon. Sinabi na ni Mr. Don Sr. na ang sinumang magpapasok sa iyo ay magiging katulad mo. End up like US. What could we end up like? I have 10 of billions in my hands. What do you have to fear? Nagsimula si Mitchell, ngunit biglang huminto. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang mga salita ni Drake ay malinaw na nagpapahiwatig na ang mga Dons ay hindi magpapalibon sa sinumang mga traidor. Nanginginig ang kanyang mga paa, at pagkatapos ng mahabang panahon na pag-aalinlangan, napaluhod siya sa harap ng pasukan ng Eastvale Development Group Hall. Nandito kami para humingi ng tawad kay Mr. Don Sri. Pakiusap, tulungan mo kaming magpasa ng mensahe kay Mr. Don Sr. Sinundan namin siya sa loob ng ilang dekada, at umaasa kaming mapaalis niya kami sa pagkakataong ito. Hindi pinansin ng mga security guard si Mitchell at ang iba pa. Kaya, kinailangang manatiling nakaluhod sina Mitchell, Barney, at ang iba pa sa harap ng bulwagan ng Don's Eastvale Development Group. Huminto ang mga dumaraan upang panuurin ang eksenang ito. Nagpalitan ng tingin ang ilang shareholder sa mapanuksong tingin sa kanilang paligid. Nakakahiya namang lumuhad dito, anden pa yung mga compound natin dati. Malamig na ngumuso si Mitchell. Nakakahiya. Mas mabuting mapahiya kaysa mamatay. Si Art I.S. Sons run the extra of the Contate Developer Group as well. Nayumuko ang sasakyan. Ang mga masiglang tanong sa security guard. Who benched the show ko ng what we daring before? Ang wenti namatay ulumog at para sa iba. Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito kami para sa komento asatid nanlilisik ng disdainfully sa security peta? Snotted working the way, at naglakad bigat na makarating sa building. One of the security was shunned after her and sternly bored, soy maraming tao dito para makita si Mr. Derday, and he said not one of your bow jot hana they realized na nasa teritoryo sila ni Drake at mabilis na tumahimik. Sa isang benta, umiyak si De. Nandito tayo para hanapin si Marshall. Ron Fluent hindi alam ng mga security guard kung sino si Marshall. Hey, kahit pumorma at ngumiti, Marshall is the bodyguard of MS Shirley Don. Please belt. Titi him, relatives kami ni Chan. Siya ang aking pamangkin. Hinahanap namin si Coban, and MS Don come on. Nang marinig ng mga security guard na alam ni Shirley ang bagay na iyon, nagpalitan sila ng ilang mahinang bulong. Agad silang pumunta sa Warety office at tinawagan ang secretary ni Shirley. Sa sandaling iyon, si Amber ay nasa opisina ng sekretarya na humahawak sa mga bagay na may kaugnayan sa mga plot ng Southvale. Nang matanggap ang tawag, iniulat niya ang impormasyon kay Shirley. MS Don, may ilang tao sa entrance na naghahanap kay Mr. Hamze. They claim to be his relatives and say that Mr. Ortega is her nephew-in-law. Nang marinig nila na hinahanap nila si Marshall, inangat ni Shirley ang kanyang ulo. Marshall is her nephew-in-law. Lumapit si Amber at sumagot, MS Don, galing sila sa Millers. Tumigil sandali si Shirley. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil sa matagal nang hindi nagsasalita si Shirley, pansamantalang nagtanong si Amber, MS Don, paalisan na ba natin sila? Umiling si Shirley at tumawa. Narito ang sasabihin mo kay Mr. Ortega na may ilang mga kamag-anak na dumating upang hanapin siya, at dapat siyang bumaba at tingnan kaagad. Nakikita ang ngiti. Ang ngiti sa mga mata ni Shirley, naintindihan ni Amber ang kanyang balak. Yes, MS Don. I'll go inform Mr. Kamze kaagad. Pagkalabas ng opisina ni Shirley ay tinakpan ni Amber ang bibig at tumawa. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating na si Amber sa opisina ni Marshall. Sa sandaling iyon, naglalaro si Marshall. Pinigilan niya ang pagtawa at sinabing, Mr. Ortega, may mga kamag-anak sa ibaba na naghahanap sa iyo. Saglit na natigilan si Marshall. Mga kamag-anak. Wala akong kamag-anak sa Harmonfield. Nagpipigil ng tawa si Amber. No, Mr. Ortega.
Iginiit nila na kamag-anak mo sila at pinipilit kang isesing. Matagal na nag-isip si Marshall. Kamag-anak kaya ni Lolo mula sa Harmonfield? Imposible iyon. Hindi ko narinig na binanggit sila ni Old Fred. Nang makitang malalim ang iniisip ni Marshall, halos tumawa ng malakas si Amber. Mr. Ortega, should I tell them to leave, or do you want to meet them? May importante daw silang pag-uusapan sa iyo. Saglit na nag-isip si Marshall. Sige, bababa na ako at titingnan. Habang naglalakad, bumulong siya sa sarili, may kamag-anak ba ako sa Harmonfield? Sinamahan ni Amber si Marshall sa bulwagan ng Eastvale Development Group at itinuro si Harma at ang iba pa. Mr. Ortega, nakikita mo ba sila? Sila ang nag-aangkin na pamangkin kanila. Nang tumangala si Marshall at nakitang mga tita at tito ni Alice iyon, napabulalas siya, di man it. Hindi ko sila pamangkin. Amber, sinasadya mo ba ta? Walang hinihintay na sagot, tumalikod siya at tinungo ang elevator. Tinakpan ni Amber ang bibig niya at nagsimulang humajijek. Nang makita si Marshall, mabilis na sumugod si Hana at ang iba pa sa harapan niya. Marshall, teka. May importante kaming pag-uusapan sa iyo. Ano ang gusto mo sa akin? Malamig na tiningnan ni Marshall si Hana at ang iba pa. Sino ka? Sabihin ko sa'yo, huwag ka nang magbulalas ng kalokohan. Wala akong kinalaman sa pamilya mo. Malamig na sanggal ni Hana. Marshall, ano ba ang yabang mo? Tumigil ka nga dyan. Sabihin ko sa iyo, hinanap ka namin para bigyan ka ng respeto. Umalis ka nga. Sino ka sa tingin mo? Tinabi ni Marshall si Hana at ang iba pa, balak na dumiretso sa elevator. Pagkatapos ay bigla niyang naalala na ang mga idiot na ito ay dapat na pumunta sa kanya ngayon para sa Southvale plots. Isyo. Tumigil siya at ngumiti ng mapaglaro. Ano ang gusto niyo sa akin? Nang makitang medyo lamambot ang tono ni Marshall, nagmamadaling sinabi ni Hana, Marshall, alam kong gusto mo pa rin si Alice. Alam kong gusto mo noon pa man ang kanyang pagsang-ayon. Nako, baliw ang buong pamilyang ito. Sinong mata mo ang nakakita na may gusto ako kay Alice? Kinagat ni Marshall ang gilid ng kanyang bibig at umiling. Get to the point. Ayoko. Magkaroon ng oras sa iyong kalokohan. Ngumuso si Hana at sinabing, Marshall, sa tingin mo ba dito ka na lang kung saan ang halvers mo lahat, singers mo kami? Fine, have it your way. Baliw kayong lahat. Bumaling si Marshall kay Lexon. Nang makita ni Hana na ayaw siyang pansinin ni Marshall, pumunta siya ngayon para pag-usapan ang tungkol sa mga plano ng Southvale. Napatingin si Marshall kay Hana at sa iba pa. Kaya, nagpunta ka rin upang mamuhunan sa plano ng Southvale kaysa sa maraming tao na naghahanap upang mamuhunan doon ngayon. Nakikita mo ba yung mga taong nakaluhod sa harap? Sila ay tulad mo, bore their weather, ex-ched them billions. Alam mo ba kung sino sila? They're all big shots in Harmonfield worth and they were one set the guys who fought alongside Drake. Napatingin si Hana at ang iba kay Mitchell at sa grupo, gulat na gulat. Hindi nakakagulat na mukhang pamilyar sila. Ang 10 tao na ito ay ang mga pangunahing shareholder na kailangan upang makuha ang kanilang mga pamumuhunan mula sa Dons. Hindi nagsisinungaling si Marshall. Sa kanila, ang may pinakamaliit na kayamanan ay may humigit kumulang 2 o 3 bilyon. At ngayon kailangan nilang lumuhad sa harap ng bulwagan ng Dons Eastvale Development Group. Walang pakialam na sabi ni Marshall. Kahit na kailangan nilang lumuhad. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo kaya mo lang ibuka ang iyong bibig at hilingin ang Southvale Plain what a pipe dream. Kung gusto mo talaga, lumuhad ka sa labas at hintayin ang paunawa na nagngangalit si Hana at sinabing, Marshall, iba tayo sa kanila. Hinihiling namin sa iyo na ibalik ang mga plot ng Southvale na ibinenta namin sa iyo. Ibalik mo sa iyo. Tumawa si Marshall. Tulog ka pa ba, matanda? Kung hindi ka pagising, umuwi ka na at magpahinga. Nagtawanan ang bulwagan ng Eastvale Development Group. Ngayon gusto ng lahat ang Southvale plot sa Don's Handy. Ang mga taong ito ay may lakas ng loob na sabihin na gusto nilang bawiin ang mga Southvale plot na kanilang ibinenta. Siguradong wala na sila sa isip nila. Ilang mga security guard ang humakbang pasulong.
Hindi ka niya kinikilala bilang kamag-anak. Umalis ka na. Sa ngayon. Sa opisina, pinanood ni Shirley ang eksena sa surveillance feed at tumawa, nagpadala ng mensahe kay Amber, sabihin ng mga gwardya sa bulwagan na huwag silang itaboy. Naintindihan naman ni Amber na sinadya ni Shirley na asarin si Marshall. Galit na galit si Hannah. Marshall, paano mo nasabi ang kalokohan? Tell you, si Alice ang nagpadala sa amin dito. Talaga bang tatanggihan mo kami? Hindi na sila pinansin ni Marshall at tumalikod na para umalis. Natarante si Hannah at ang iba pa at nagmadaling kunin ang damit ni Marshall. Itinulak siya ni Marshall sa lupa gamit ang isang sampal. Magwala ka. Napatingin siya kay Amber. Naiinip ka na, no? Lahat ba ay walang ginagawa? Sa sandaling ito, sa wakas ay hindi na napigilan ni Amber at nagsimulang tumawa. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Amber, napagtanto ni Marshall na ito lang ang ginagawa ni Shirley. Tinuro niya ang surveillance camera. Naabutan ni Hannah at ng iba pa si Marshall. May utang ka sa amin. Noon lang. Dumaan sina Piper at Rosalie. Nang makita ang ilang tao na nakapaligid kay Marshall, sumisigaw na ibalik niya ang pera, tumigil sila sa kanilang mga landas. Isang mapang-asar na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Piper. Rosalie, nakita mo ba iyon? Sa wakas nabunyag na ang tunay na kulay ng scammer na si Marshall. May utang siya sa ilang matandang babae. Naglakad siya palapit kay Hannah. Matanda, anong nangyayari dito? Inis ka ni Hannah ang lugar at napagtantong si Piper ang kausap niya. Galit na galit, sumagot siya, hindi pa ako 40, yer. Huwag mo akong tawaging matandang babae. Magwala ka. Sorry, ma'am. Nagmamadaling paliwanag ni Piper. Sino po ang tinatawag niyo ma'am? Tinulak ni Hannah si Piper palayo. Napabuntong hininga si Piper at sinabing, Hoy, gusto ko lang sabihin sa iyo na scammer siya. Sino ka? Ikaw ang manloloko. Magwala ka. Galit na hinamples ni Hannah si Piper sa mukha. Kabanata 153 I look down on you. Tinakpan ni Piper ang nasusunog niyang thick at nag-iingat sa cafe she is me. Umuntot na sagot ni Amber. Galing sila sa Miller Gap continue I won't say anything. Geng pon. Sinulyapan ni Piper si Hannah at ang lumulutang na semento. Aduan. Kahit na ang lakas ng Miller Group ay nabuo na sa loan sila ay hindi isang bagay na maaari niyang pukawin. Sight loiter sa kinatatayuan ni Amber mula sa isang sayaw na ako ay umiihi kay Marshall sa harap ng mga Miller. Tumingin. Fakas na midans noon. Ang mga kalamidad ay may speed de antboden. Hindi katakataka na si Ronotas ay nakikibahagi sa nangingibabaw na kumpara sa wormer na miluns existent. I will agfins ergus your true talent. Pinagmamasdan ni Piper ang likod ni na Marshall at Amber na kumikislap sa kanyang mga mata. Yung tent, ang cart up na may plano para harapin ang room. Air reporter ko ang inugas na sarap ni na Faden at enter at diretso sa presidential ni Shirley. Piper, bilasan na natin at popahan. Authorize, magiging lace tayo Rosalie na malulungkot, hinihila si Piper. Nakaupo si Piper. Rosalie, nakita mo ba yon? That and Marshall has an unbreakable connection with the Malent narinig mo ba na binayaran ng babaeng nagbebenta ng hipo ang pera? I suspect this guy is just semitag who states for money and sex I won't let him get away with the. Hindi sumasang-ayon na sabi ni Rose Ale. Si Piper, ganyang klaseng tao si Marshall. Ang mga taong iyon mula sa mga Miller ay mas mukhang isang grupo ng roof fat. Enough, ayokong mag-aksaya ng oras sa'yo. Nasisiraan ka ng bait sa tuwing darating si Marshall. Si Piper si Rosalie ay nanlilisik at tumalikod para tumakbo sa elevator. Si Hannah, na lumilibot sa karamihan, ay pinanood si Piper na galit na figure mula sa malayo at humagalpak sa tawa. Robust, masama ang reputasyon mo sa Dunn Group, tama ba? Kahit na ang isang mababang antas na empleyado ay tinatawag kang panloloko. Ikaw. Niloko ang mga pukanan ng aming pamilya sa Southvale. Mas mabuting ibalik mo ito. Kung hindi, siguraduhin ikaw ay bakla sa Harmonield. Kung hindi dahil sa amin, maniniwala ba ang mga Don sa iyo?
Alam ng lahat ng tao sa Harmonfield na nang dumating ka sa aming pamilya kasama ang kasunduan sa kasal na iyon, sinusubukan mong lokohin si Alice at kumapit sa amin. Ngayon, tila isa kang ganap na panloloko. Ang kaguluhang ginawa ni Hannah at ng kanyang grupo sa bulwagan ng Eastvale Development Group ay nakaakit ng maraming manunood. Ayaw munang pakialaman ni Marshall si Hannah at ang iba pa. Gayunpaman, ang pagkakita sa kanilang kawalang hiyaan ay biglang nag-apoy ng pagnanais sa loob niya na harapin sila. Gusto mong ibalik ang Southvale plots, tama ba? Sige, ang deal, ang papeles para sa mga plot na ibinenta mo sa akin ay nasa iba. Tatawagan ko siya, at maaari kang makipag-ayos sa kanya. As long as pumayag siya, hindi bagay sa akin. Hindi mo kailangang magbayad ng 1 sentimos. Maaari mo itong kunin ng direkta. Natahimik agad si Hannah at ang iba, saka nagtatakang nagtanong, Marshall, totoo ba ang sinabi mo? Tumango si Marshall. Siyempre totoo. With that, dinil niya ang number ni Sean. Halika sa Eastvale Development Group. Gusto ng mga Miller na bawiin ang mga plot ng Southvale. Nasa iyo kung paano magpatuloy. Nang makitang tinatawag ni Marshall si Sean, napangiti si Amber. Biglang namula si Hannah sa tuwa. Marshall, I know you still have feelings for Alice. Don't worry. I will definitely speak well about you in front of her. Kami ay kanyang mga tiyahin at tiyuhin, at napanood namin ang kanyang paglaki. Kung sasabihin namin ang ilang magagandang salita, maaaring pumayag siyang tanggapin ka. Sinong nagsabing tatanggapin ko siya? Pumasok si Alice mula sa labas ng hall. Tita Hannah, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hinding-hindi ako tatanggap ng lalaking katulad niya. Lahat ng mata sa hall ay napalingon kay Alice. Nako, siya ang panganay na anak na babae ng mga Miller, si Alice Miller. Nakapag-ayos na daw ng kasal ang mga lolo nila bago pa sila isinilang. Ngayong dumating na si Marshall, tinatanggal na ng mga Miller ang engagement. May chismis na si Marshall ay gusot pa rin kay MS Miller. Nang marinig ang mga talakayan sa paligid niya, hindi mapigilan ni Alice na mapangiti ng may kasiyahan. Itinaas niya ang kanyang mga talukap at sinulyapan si Marshall na parabang siya ay isang reyna na hawak ang mundo sa kanyang mga kamay. Si Marshall ay nagpakita sa kanya na parang isang hamak na lingkod, masunurin at mapagpakumbaba. Hanggat nagsasalita siya, kahit na ang ibig sabihin nito ay ilantad ang lahat ng mga pagkukulang ni Marshall, walang pag-aalinlangan niyang ibibigay ang lahat sa kanya. Marshall, I came here today with no other intention. Kaya wag mo masyadong isipin yun. Kahit anong gawin mo, isang will never like you again. Ding it. You're hopelessly sick. Tumalikod si Marshall. Marshall, tumigil ka nga dyan. Alam kong parang sinasaktan ko yung pride mo, pero ganun talaga. Hindi ako ipokrito gaya mo. I hate you and disgusted by you, at diretso kong sasabihin. Hindi tulad mo, alam ko ang sarili ko. Uulitin ko, I'm here for no other reason than to get back the Southvale plots that I sold you. Nilingan ni Marshall ang mapagmataas na mukha ni Alice at tumawa. Hindi lang ikaw ang may sakit, kundi ikaw din ang walang hiyang mukha ni Alice na mayabang na agad na napangiwi. Marshall, iniinsulto mo ba ako? Malamig nang umuso si Marshall. Naalala ko noong dumating ka para ibenta sa akin ang Southvale plots, sinabi mo na kapag nagsisi ka, halimaw ka. Marshall, ikaw. Natigilan si Alice, sabay turo sa kanya, kailan ko pa nasabi ang ganoong bagay? Baliw ka talaga Marshall. Nandidiri ako sa mga lalaking katulad mo. Walang sinabi si Marshall at diretsyong binuksan ang voice recording sa kanyang phone. Binal ika nito ang buong usapan ng lapitan ni Alice si Marshall para ibenta ang mga plot ng Southvale. Alice, malapit nang tumaas ang presyo ng Southvale plots. Sigurado ka bang hindi ka magsisisi na ibenta mo ito sa akin ngayon? Ngumuso si Alice. Marshall, sa tingin mo ba ako ay isang taong hindi kailanman nakakakita ng pera? Dahil nagbebenta ako ng mga plot ng Southvale, kahit gaano ko ibenta ito, hindi ako magsisisi. Sabi ni Marshall na may ngiti na hindi masyadong ngiti, kung, sa ilang araw, ang halaga ng mga plano ng Southvale ay biglang ay
Tumataas sa 1.5 bilyon, 2 bilyon, o mas mataas pa, hindi ka magsisisi. Galit na sagot ni Alice, hindi ba't ang kaunting pera lang? Tignan mo, umaarte ka na parang hindi mo pa nakikita ang mundo. High-tegrit hayop ako. Sapat na ba yun para sa iyo? Nagkibit balikat si Marshall, alright, I believe you. Zachary, what about you? Tumikim si Zachary, syempre. Kapag nabili na ang isang bagay, anuman ang presyo, hindi mo talaga ito pagsisisihan. Iyon ang pinakamababang tuntunin. Gaya nga ng sinabi ni Alice, kung magsisi ako. Hayop ako. Ang bulwagan ay napuno ng mga ungol ng pagkagulat. Pinatay ni Marshall ang recording at nagtanong, kailangan ko pa bang magpaliwanag? Nagngangalit si Alice sa galit. Marshall, kasuklam-suklam ka talaga. Ito ay pekeng, hindi ako nagsabi ng ganyan. Sa pagkakataong iyon, naglakad si Vera mula sa likuran. Alice, hindi ba ito masyadong nakakadiri? Pumunta siya sa harap ni Alice at idinagdag, nakiusap ka kay Marshall na bilhin ang mga plot ng Southvale at nanumpa ka pa na hinding-hindi mo ito pagsisisihan. Paano ka makakakilos ng ganito ngayon? Natigilan si Alice saglit, tapos sumimangot, Vera, tinutulungan mo ba ako o siya? Best friends tayo. Alam mo binili ni Marshall ang Southvale plots ng pamilya natin para makuha ang atensyon ko at sadyang mambola ako. Sa puntong ito, ayaw nang magpaliwanag pa ni Alice kay Vera at direktang bumaling kay Marshall. Sige. Marshall, di ba gusto mo lang sabihin ko na tanggap kita? Imposible yun. Kung gusto mo talaga ako, bilasan mo at ibalik mo sa pamilya ko ang mga plano ng Southvale. Sa sandaling iyon, masiglang sumugod si Sean, Mr. Ortega, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Tumalikod si Marshall at naglakad patungo sa elevator. Biglang natarante si Alice. Bakit ganito ang pakikitungo sa akin ni Marshall? Dapat ay ibinalik niya agad sa akin ang mga planong Southvale. Iyon ay makikita ko siya sa isang bagong liwanag. Pero teka, hinayaan niyang si Sean ang humawak sa bagay na ito. Nais kaya ni Marshall na pagbigyan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapabalik ni Sean ng mga pukana sa amin. Napaka-ipokrito ng tao. Bakit hindi na lang ibalik ng diretsyo sa halip na dumaan sa napakaraming pasikot-sikot? Napaka-insincere. Tinuro niya ang mga dokumento para sa Southvale plots na hawak ni Sean. Ibigay mo na. Hindi ba ginagamit ka lang ni Marshall para ibalik sa amin ang mga planong Southvale? Sumulyap si Sean kay Alice at sa iba pang mga Miller. Ibigay ito sa iyo. Gusto mo bang mamatay? Si Mr. Ortega ay hindi gustong makipagtalo sa iyo, ngunit gusto ko. Naglalaro ng tanga, ha? Kung gusto mong maglaro ng tanga, senior mo ako. Tinuro niya si Alice at ang iba pa mula sa Millers. Kung gusto mo ng Southvale plots, sumama ka sa akin sa Abyssal Dominion para kunin ang mga papeles. Kung maglakas loob kang patuloy na abalahin si Mr. Ortega, ngayon ay magdadala ako ng daan-daang lalaki mula sa Abyssal Dominion upang magkampo sa labas ng iyong mansyon. Now get the hell out. Kayong mga walang hiyang tao mula sa Millers. Sabihin mo kay Hank ito kung hindi niya madidisiplina ang sarili niyang mga tao. Tutulungan ko siya dyan. Hindi inaasahan ni Hannah at ng iba pa na dadalhin ni Marshall ang devil mula sa Harmonfield para harapin sila. Ang Diablo ay hindi isang taong kayang pukawin ng mga Miller. Agad silang umalis sa bulwagan ng Eastvale Development Group. Paglabas, tinuro ni Hannah si Alice at sinabing, paano mo nasabi ang mga katawa-tawang bagay? Tingnan mo, ano? Gagawin natin ngayon. Kung hindi mo kami matutulungang maibalik ang mga plano sa Southvale, hindi ka namin susuportahan sa pagiging chairperson ng Miller Group. Pinandilata ni Alice ang likuran ni Marshall mula sa malayo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Marshall, sinungaling ka. Napabuntong hininga si Vera. Alice, paulit-ulit mong sinasabi sa akin na gusto mong maging babae tulad ni Daphne. Walang awa si Daphne sa kanyang mga kilos, ngunit pinahahalagahan niya ang mga patakaran at disiplina. Naiintindihan mo ba? Kung hindi mo man lang kakayanin ang maliit na bagay na ito, paano ka magiging reyna tulad ni Daphne? Talagang hinahamak mo ako. Kabanata 154 na Let Me Treat You to Dinner.
Naghintay si Alice sa lobby ng Eastvale Development Group. Para sa kanya, si Vera ay walang iba kundi isang spoiled rich kid na walang ambisyon, isang tao na, pinaniniwalaan niya, ay iginagalang siya. Pero hindi niya akalain na magsasalita si Vera ng ganito kagaspang sa harap ng iba. Pagkatapos ng isang pause, malamig siyang tumugon. Vera, you're twisting the facts completely. Hiningi ni Marshall ang tulong ko, at pumayag lang ako dahil hindi ko siya masyadong iniisip. Sa tingin mo ba pupunta ako dito para humingi sa kanya ng isang bagay na hindi gaanong mahalaga? Ginawa ko lang ang kailangan. Baka hindi mo pa rin naiintindihan ang totoong intensyon ni Marshall. Bawat galaw niya ay isang paraan lang para mapalapit sa akin. Para patuloy na maagaw ang atensyon ko ng paulit-ulit, napabuntong hininga si Vera at umiling. Alice, your thinking is beyond absurd. Nasa utak mo lang ba ang lahat? Pinagmamasdan ni Alice ang figure ni Marshall sa di kalayuan, isang kislap ng panunuya at pang-aalipusta sa kanyang mga tingin. Naaalala mo ba kung paano ang mga bagay noong ibinenta ko ang mga plot ng Southvale? Noon, walang kwenta ang plot na iyon. Maaaring hinulaan ni Marshall na ito ay magiging napakahalaga ngayon. Si Vera, halatang ginawa niya yun para lang makakuri ng favor, para makasama ang mga Miller. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na manghiram ng pera sa iyo para mabili ang mga Southvale plots sa amin. Now, I'm here to reclaim what's rightfully mine. May mali ba dyan? Paano mo ako maaakusahan na hindi ko kayang hawakan ang isang pagkawala? Sa kanya, hindi man lang nag-a-apply ang panalo at pagkatalo. Lagi akong nasa ibabaw. At si Marshall, hindi man lang siya lumalapit sa liga ko. Panoorin mo na lang, makikiusap si Vera Marshall na ibalik sa akin ang mga plot ng Southvale. Na may malamig na panunuya. Tumalikod si Alice at naglakad palabas ng Eastvale Development Group lobby. Pinagmasdan ni Vera si Alice na paalis at tahimik na bumantong hininga. Alice, balang araw pagsisisihan mo ang mga salitang ito. Sa ngayon, sumakay na si Marshall sa elevator, nasa likod niya si Amber. Mabilis na nagmadaling pumunta si Vera sa pinto ng elevator, tumatawag, Marshall, hayaan mong i-treat kita sa hapunan ngayong gabi. Walang oras, sabi ni Marshall, na walang pag-aalinlangan na pinindot ang close button ng elevator. Hoy, tahan na. Naputol ang sinabi ni Vera nang sumara ang pinto ng elevator, at nagsimula itong umakyat. You little tease, making things difficult for me. Napabuntong hininga si Vera, pinadyak ang kanyang paa at hinampas ang pinto ng elevator. Ouch! Ang sakit nun. Fine, Marshall. Trying to dodge me, ikaw ba? Maghihintay lang ako dito hanggang sa matapos ka sa trabaho. Ngayon, si Marshall at Amber na lang ang naiwan sa loob ng elevator. Sinulyapan ni Marshall si Amber, na tila hindi nabigla. You and Shirley are such troublemakers. Alam mong pinuntahan ako ng mga Miller, pero pinasama mo pa rin ako dito. Sa wakas ay nagpakawalan ng tawa si Amber na tinakpan ang kanyang bibig. Mr. Ortega, walang kahihiyan ang mga Miller. Kung na-realize mo yun, bakit hindi mo na lang sila pinaalis agad? Tanong ni Marshall na hindi makapaniwalang umiling. Mr. Ortega, I was planning to throw them out myself. But Ms. Don, knowing they were from the Millers, suddenly decided it'd be amusing to watch your reaction to meet them. Bumantong hininga si Marshall, ang kanyang mga labi ay nakadikit sa isang manipis na linya. Ito ay nagiging mapurol. Kailangan ko ng isang bagay na mas kawili-wili kaysa sa trabaho lamang. Talaga. Agad namang sumagot si Amber. Mr. Ortega, kumukuha ng cooking lesson si Ms. Don kamakailan para makapaghanda siya ng pagkain para sa iyo. Talaga. Pinag-aaralan niya akong magluto. Naalala ni Marshall na binanggit ito ni Shirley ilang araw lang ang nakalipas. Si Shirley ay hindi marunong magluto noon. Sinusubukan ba talaga niyang matuto habang nagpapatuloy siya? Iniisip ko kung makakain ang mga pagkaing ginagawa niya. Oo, Mr. Ortega, Ms. Don ay naglalagay ng maraming pagsisikap kamakailan. Kalimutan mo na yan. Ang mga pagkain ng mga mayayamang babae na yun ay mas malala kaysa sa sarap.
Bago pa matapos magsalita si Amber, mabilis na humakbang si Marshall patungo sa kanyang opisina. Saglit na nakatayo doon si Amber, natigilan, at bumulong sa sarili, ano ba ang ibig sabihin nito? Ganon ba kahirap ang luto ni Ms. Don? Pumasok siya sa opisina ni Shirley. Sa sandaling iyon, si Shirley ay may sensinang nanunood ng isang palabas sa pagluluto sa kanyang computer, masigasig na nagsusulat ng mga tala sa kanyang notebook. Ms. Don, tungkol sa mga Miller. Itinaas ni Shirley ang kanyang kamay, nagpapahiwatig na tumahimik si Amber. Huwag na nating pag-usapan iyon, Amber. Sumama ka sa akin pagkatapos ng trabaho ngayong gabi para makatikim ng mga bagong recipe na nakuha ko. Natigilan si Amber. Anong problema? May nakaschedule ka bang tinanong ni Shirley, sumulyap sa taas. Nako, ayoko. Ms. Don. I get it. Nang mapansin ni Amber ang seryosong kilos ni Shirley, naalala niya ang binanggit ni Marshall. Dahil dedikado si Ms. Dan sa kanyang pag-aaral, hindi naman siguro masyadong kakilakilabot ang mga pagkaing inihahanda niya, di ba? Tanggapan ng CEO ng Universal Group. Galit na galit si Liam, tinusok ng daliri si Eric at sinisigawan. You jerk. Are you trying to trick me on purpose? The plots that worth 3 billion with the Hamiltons is now valued at a minimum of 20 billion on the market, and you actually sold it to the Dons for 500 million. Nakikipagtulungan ka ba kay Marshall para lokohin ako? Sagot ni Eric na may halong pagkadismaya. Liam, bakit mo ako sinisisi? Noong araw na hiniling mo sa akin na ayusin ang pagbebenta ng mga plot ng South Vale sa mga Dons, hindi sila interesado. Pagkatapos ay tinawag ka ni Marshall at sinabi sa iyo na ang halaga ng mga plot ay tataas sa susunod na araw, ngunit ganap mong hindi pinansin ito. Pumayag kang ibenta ito sa kanila sa halagang 500 milyon noong tawag sa telepono na iyon. Hindi mo ba naaalala? Bago matapos ni Eric ang kanyang pangungusap, ibinagsak siya ni Liam sa lupa, sumisigaw. You jerk! How dare you talk back to me? Ilang araw ang nakalipas. Nabalitaan ko na 2 beses ka nang binugbog ni Marshall. Noong gabing iyon sa Harmont Bar, nakiusap ka sa harap niya sa publiko at sinabi mong gusto mo siyang maging alaga. Totoo ba iyon? Namutla sa takot ang mukha ni Eric habang nagsusumamo mula sa lupa, Liam. Wala akong ibang pagpipilian sa sandaling iyon. Lumabas ka. Sigaw ni Liam sabay wagayway ng kamay. Umalis ka. Ikaw na walang kwentang tanga. Nawala mo ang Hamiltons ng mahigit 10 bilyon sa magdamag at pinahiya mo kami sa publiko. Hindi ka na maaaring maging Vice CEO ng Universal Group. Nais ni Eric na humingi ng tawad kay Liam, ngunit sa halip, siya ay itinapon. Sa sandaling iyon, dumating si Howard mula sa Don Group sa opisina ni Liam. Anong ginagawa niya dito? Tumabi si Eric, pinagmamasdan si Howard na sinusubukang ipanalo si Liam sa pamamagitan ng glass door. Bigla niyang naalala ang tsismis na nawalan ng pabor si Howard sa Don Group. Naghahanap ba siya ngayon ng masisilungan kasama ang mga Hamilton? Habang nakaupo si Liam sa kanyang opisina, hindi niya maiwasang mapansin ang sobrang nakakainggit na kilos ni Howard. Nakangisi niyang sabi, Mr. Dixon, tingnan mo kung sino ang nagpasyang dumaan. Bilang Vice CEO sa Dons, ano ang nagdadala sa iyo dito? So, may sis ang mga Dons. Ikaw. Sa isang tabi, at ngayon nandito ka para humingi ng tulong. Mr. Dixon. Alam kong may impluwensya ang iyong pamilya sa Brookhaven, at ikaw ay isang mahuhusay na nagtapos ng Harvard Business School. Maaaring nakamit mo ang isang bagay na mas kagalang-galang gamit ang iyong sarili at ang mga kakayahan ng iyong family. Pero pumunta ka hanggang Harmonfield para maghanap buhay para lang kay Shirley. Wala ka talagang respeto sa sarili. Liam scoffed and added, anong problema? Nag-backfire ba ang plano mo? Tinanggal ka ni Shirley, at pinalayas ka sa Don Group, hahaha. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang nagdadala sa iyo dito? Pinigil ni Howard ang kanyang galit at sumagot, Mr. Hamilton, huwag mag-atubiling murahin ako. Mukhang hindi rin natuloy ang huling plano mo. Lahat tayo ay mga makatwirang tao dito, kaya hindi na kailangang kumilos ng napakayabang.
Sa ngayon, pareho tayo ng kaaway, kaya pag-isipan natin ito. Hindi ako pumunta dito para makiusap sa iyo, nandito ako para mag-propose ng partnership. Kung ganito ang pakikitungo mo sa akin, malamang na overestimate na kita. Alis na ako dito. Kasama niyan. Tumalikod si Howard para umalis. Sandali lang. Sa tingin mo ba mapapahiya mo ako, Liam Hamilton, ng ganyan lang? Huminto si Howard at tumalikod ng may panunuya. Mr. Liam, you're known for being charming and humble in Harmonfield. I never imagined you could be so crude and contempt. Liam scoffed. Howard, alam ng lahat ng tao sa Harmonfield na may nararamdaman ako para kay Shirley. You should really be aking karibal sa ganitong sitwasyon. Sa palagay mo ba ay makakasama kita laban sa mga Dons? Umiling si Howard at sumagot, Liam, you're incredibly two-faced. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin habang nakikipag-usap sa akin. Mula nang bumalik ka sa Harmonfield 5 taon na ang nakalilipas, ang iyong unang layunin ay ang tukana laban sa mga Dons na kunin ang kanilang lugar bilang pinakamayamang pamilya. Paano nagkasakit si Timothy? Sino ang nagtip kay Norris, ang karibal ng mga Dons noon? Mr. Liam, sigurado akong alam mo kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, di ba? Tumayo si Liam mula sa kanyang upuan, pinasadahan ng malamig na tingin si Howard. Are you trying to investigate me? Hindi sumagot si Howard sa tanong ngunit nagpatuloy, Mr. Liam, sa antas ng iyong katalinuhan, bakit mo ibibigay ang lahat para kay Shirley? Bumalik ako sa Harmonfield para makasama si Shirley. May nararamdaman ako para sa kanya sa loob ng maraming taon, at ang kaligtasan niya ang prioridad ko. From the moment Timothy had his accident, I suspected something was off, hindi ko na ay detalye kung ano. Nangyari pagkatapos nito. Natahimik sandali si Liam, saka lumapit kay Howard with noong chuckle, interesting. Since you already know I was planning to confront the Dons, why didn't you inform Drake? Si Howard Erined tipping theory ay di rally na pabor sa akin kaysa sa kanyang kamatayan. Binigyan ni Liam si Howard ng magiliw na pader kaysa sa ideya na napakalikod mo. Isantabi muna natin iyon sa ngayon. Hindi ka ba worm na sumubok sa akin wake Starly hate you forever? Mawawalan ka ng pagkakataon sa kanya. Humagalpak ng tawa si Howard. Kung hindi ko makuha si Shirley, siguraduhin mong mapahamak siya I'll take down the Donnet. Pwede. Kung handa kang makipagtulungan sa akin, Mr. Liam, makukuha natin ang kailangan natin kapag natapos na. Tumawa ng malakas si Liam. It's a deal. Ano ang susunod nating hakbang? Ngumiti si Howard at tumango kay Liam, you truly are an of action. Upang ibagsak ang Doms, kailangan nating magsimula sa mga post sa kanila. Alam ng mga individual na iyon ang mga kahinaan ni Don at ang mga kahinaan ni Drake. Saka lang tayo makakapagbigay ng isang tiyak na suntok sa Dons. Kabanata 155 Hindi ako interesado sa pera. Nag-alok si Liam ng isang baso ng red wine kay Howard. So, anong plano natin? Inubos ni Howard ang alak ng sabay-sabay. Mr. Liam, alam mo ba kung ano ang uso sa development group ko sa Harmonfield? Isang maliit na panunuya ang pinakawalan ni Liam. Ang mga Dons ay ang nangungunang aso sa Harmonfield sa ngayon sa pagbigay ng script sa kanila ng pera. Ano pa ang maaaring mangyari? Tumawa ng mahina si Howard. Hindi lang yan. Sina Mitchell, Barney at 10 iba pang shareholders mula sa SOS-GEOP ay nakikiusap sa hall para sa kapatawaran at pagtanggap ni Drake. Ang mga mata ni Liam ay kumikinang sa interes. Ngayon, nagsisimula na itong maging kapana-panabik. Nagpatuloy si Howard, Mr. Liam, alam mo ba kung ano talaga si Drake? Siya ay malayo sa isang magiliw at magiliw na matanda. Sa halip, siya ay isang walang awa na mandaragit na hindi nagpapakita ng awa sa sinuman. Sa kanyang pag-angat sa kapangyarihan, natapakan ni Drake ang marami pang iba upang maabot ang kanyang kasalukuyang posisyon. Sa buong taon, nilinis ng mga Don ang kanilang mga kamay ng dugo at ipinakita ang kanilang sarili bilang mahabagin. Ngunit ito ay isang pagtatakip lamang.
Ang isang tulad niya ay hindi madaling maunawaan ng mga regular na tao. Matibay na alam ni Drake kung ano ang tama at mali. Kahit anong mangyari, hinding-hindi niya patatawarin ang mga nagtaksil sa kanya. Si Mitchell at ang iba ay gumawa ng isang malubhang pagkakamali kagabi sa pamamagitan ng maling pagbabasa sa mga intensyon ni Drake. Nang higit na kailangan ng mga Dons ang kanilang suporta, pinili nilang ipagkanulo sila at hilahin ang kanilang mga bahagi. Mr. Liam, kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, mapapatawad mo ba talaga ang isang tulad ni Mitchell? Si Drake ay lalong hindi magpatawad. Hahawakan niya si Mitchell at ang iba pa ng walang awa. Ang dignidad ng isang boss ay isang bagay na dapat itaguyod. Kung ito ay hindi iginagalang, paano niya mapapanatili ang kanyang posisyon? Alam na alam ni Mitchell at ng kanyang grupo ang realidad na ito. Kahit na bilyon-bilyon ang mga ari-arian nila, para silang mga takot na aso. Kung hindi sila mapapatawad ni Drake, tuluyang mahaharang ang kanilang mga landas. Ang mga Dons ay may hawak na ngayon ang dalawang pangunahing plot sa Eastvale at Southvale, na ginagawa silang hindi mapigilan, tulad ng isang kamay na bakal sa isang peles na guwantes. Siya ay pinagtibay ang kanyang lugar bilang ang pinakamayamang pamilya sa Harmonfield ng walang tanong. Si Mitchell at ang iba ay walang kabuluhan kung gayon handa ka ng durugan sa ilalim ng Justine. Nakangiting tumango si Liam, bakit pinag-uusapan natin ang lahat ng ito? Mr. Liam, sabihin mo sa akin kung kailan ang isang tao ay ganap na karaniwang lalaki na pumasa. Dapat alam mo na ang sagot. Ito ay kapag ang isang tao ay natagpuan ang kanilang sarili sa gilid, nahaharap sa pagkawasak, at kailangan mo lumaban. Noon lang sila tatayo sa tabi mo, handang maging kaaway ang text nila. Tumawa si Liam at sinabing, kaya, sinasabi mo na dapat kong kunin si Michael at ang iba pang isulat ang aking sulat. Ang mga taong ito ay nagtataglay ng mga sekreto ng Dons, maaari ba nilang buksan at gamitin ang mga sense apps na teksto? Grabe, minamaliit mo si Drake. Ngumisi si Howard, natural, hindi sapat ang iilang individual na ito para pabagsakin ang DOS. Gayunpaman, Mr. Liam, alam kong mayroon kang tiyak na mga kaalyado sa larangan, ang pinakamalapit sa amin ay ang Brookhaven Martial Alliance, na sinusuportahan ng pinakamakapangyarihang Sothean Aurelia. Alrai Martial Arts Sect, ang Phoenix Vanguard, sinabi ni Liam na may alam na tangu upang magpatuloy sa planong ito. Nagliwanag ang mukha ni Howard, puno ng kasiyahan. Mr. Lam, ang iyong dayuhan ay paralded. Mukhang tama ang pinili ko. Isang kislap ng matinding determinasyon ang bumungad sa mga mata ni Howard. Isang araw, ipapapicture ko sina Shirley at Marshall para maawa. Si Eric ay nagtagal sa labas, pinapanood ang eksena sa opisina, at ito ay nagising. Matapos itakwil ng Don Group, nagpasya si Howard na ihanay ang kanyang sarili kay Liam. Bukod dito, sinadya niyang kunin si Mitchell at ang iba pa para maglingkod sa ilalim ng pamumuno ni Liam. Naniniwala ba sila na maaaring harapin ng Hamiltons ang mabigat na Don sa kanilang kasalukuyang Race R? Isa lang itong wishful thinking. Dahil sa kasalukuyang balanse ng kapangyarihan, kahit na pinagsama ang lahat ng tatlong Hamilton, malamang na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa Don Group. Saglit na nag-isip si Eric. Dahil handa si Marshall na kunin siya bilang subordinate sa Harmont Bar noong araw na iyon, maaari rin niyang ipanggako ang kanyang katapatan sa kanya. Nang bumagsak ang mga Hamilton, mayroon pa siyang paraan upang mabuhay. Kung ipinaalam niya kay Marshall ang tungkol sa pakikitungo ni Howard sa Hamiltons, hindi ba ito magiging matatag na panalo sa kanya? Sa pag-iisip nito, sumili ang isang mapang asar ng ngiti sa mukha ni Eric. Liam, ang Hamiltons maaaring ikaw ang nasa itaas sa ngayon, ngunit tapos na akong maglaro sa iyong mga patakaran. Dahil itinaboy mo na ako, hindi na lang ako maghihintay sasama ako kay Marshall. Bandang tanghali. Nagring ang phone ni Marshall sa tawag ni Rita. Mr. Ortega, Ms. West would like to invite you to lunch to discuss some matters. I'll be in front of the Eastvale Development Group to pick you up in 10 minutes.
Okay, sagot ni Marshall, na iniisip na ang pamilya Rivers ay malamang na may mga bagong update na ibabahagi. Tinapos niya ang tawag at dumiretso sa lobby ng Eastvale Development Group, si Spotting Marshall sa entrance, mabilis na nilapitan siya ni Vera. Marshall, nandito na ako. Binigyan siya ng maikling tingin ni Marshall at sumagot, I'm not here for you. May iba pa akong negosyong hahawakan set up. Sa ibang pagkakataon, tretuhin mo ako. Oh, pakiusap. Tinapunan ni Vera ng matalim na tingin si Marshall. Dahil lang sa hinulaan mo ang pagtaas ng presyo ng mga plot ng Southvale, sa tingin mo ay nasa tuktok ka ng mundo. Naniniwala ka bang may mga taong pumipila para ihatid ka sa hapunan? Sagot ni Marshall sabay tango, you got it right. With that, dumiretso siya sa pinto ng lobby. Gawin. Bigyan siya ng kaunting pansin, at sa palagay niya siya ay isang superstar. Naiinis sa likuran ni Marshall, na ikuyom ni Vera ang kanyang mga kamao at nagmamadaling sinundan siya. Marshall, maaari ko bang itanong kung paano mo nalaman na ang presyo ng Southvale plots ay tataas? Nagulat ako kaninang umaga nang malaman ko ang tungkol sa pagtaas ng halaga ng mga plot ng Southvale. It felt like jackpot. Akala ko noong una ay ginugulo ka ni Alice, pero sila pala ang naasar. Haha. Napansin ni Marshall ang walang pakialam na ekspresyon ni Vera at napabuntong hininga. Maaari ka bang mag-behave na parang isang babae sa halip na maging sobrang sobra? Tumingin ka lang sa paligid. Lahat ng tao ay nakatingin sa iyo. Vera surveyed the crowd and scoffed, so what if they're staring at me? I'm smiling, and I'll do it whenever I feel it. Hindi ako katulad ng Alice mo, laging nagkukwento na gusto kong maging babae kagaya ni Daphne. Ngunit nakikibahagi sa mga aksyon na sa tingin ko ay kasuklam-suklam. Sinama ng tingin ni Marshall si Vera. Anong pinagsasabi mo? Stop spinning tales. I have no ties to her or the Millers. Sure. Kung may link ka sa Millers, hindi ako makakatagal. Seryosong sabi ni Vera habang nakaakbay kay Marshall, let's drop the negative topics. May ideya ka ba kung gaano tumaas ang halaga ng mga plot na pagmamay-ari ng Millers pagkatapos na i-cash ang mga shares ng Avidson Group? Nang mapansin ang sigla ni Vera, sa wakas ay ngumisi si Marshall at sinabing, gaano karaming pera ang hindi mahalaga at nakakatulong sa iyo na makamit ang iyong mga layunin, iyon ang tunay na mahalaga. Sabay-sabay na pag-indayog sa braso ni Marshall, masayang sinabi ni Vera na parang bata, Marshall, gusto mo ba talaga kung ano ang nagpapatupad ng hiling ko noon? Nang mapansin ang pananahimik ni Marshall, idiniin ni Vera, oo, iyon talaga ang gusto mo. Salamat sa iyo, iyong Rover. Sa totoo lang akala ko tinutulungan mo lang si Alice at ang iba ay mabilis na hamatak sa akin. Napatingin si Marshall sa sabik na ekspresyon ni Vera at natawa. Kahit na napagtanto mong niloloko kita ay gugustuhin mong gumastos ng pera sa Southvale plots. Hindi ka ba nag-aalala na baka lokohin kita? Biglang huminto si Vera, nanlilisik si Marshall. Handa akong kunin ang pagkakataong iyon. Ano ang gagawin mo abhahal? Napahagalpak siya ng tawa. Palaging sinasabi ng aking ina na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kayamanan, pagkilala, o kapangyarihan. Ang tunay na mahalaga ay digmaan sa iyong puso. Hindi mahalaga kung gaano ka kayaman o kung paano mo pipiliin na gastusin ang iyong pera. Ang susi ay ang makahanap ka ng kaligayahan. Ang nangyari sa Sonest Bank noong gabing iyon ay nagpaisip sa akin. And since you aid my brother and sister-in-law in getting their revenge, I'm ready to spend any amount for you. Binitawan ni Vera ang kamay ni Marshall at inilabas ang kanyang phone, sabi. Tigilan na natin ang pag-uusapan. I'm so joyful right now. Hindi ko inaasahan na matutupad ang hiling ko. Marshall, you're incredible. You managed to son everything at just a single day. Napagtanto ko na napakaraming isyu ang lumalabas na napakadali kapag nandyan ka. Halimbawa, ang pag-aalis ng kalokohang iyon mula sa mga Davidson para sa paghihiganti ng aking kapatid, ang pagtaya sa Violet Tourist Equestrian Center, ang sitwasyon sa Don's Eastvale Business District, at hindi mabilang na iba pa. Nakakagulat ka.
Pakiramdam ko ay hindi ko na kayang pangasiwaan ang alinman sa mga bagay na ito, ngunit sa iyo, tila mga solong gawain ang mga ito na nalutas kaagad. Let's go. I'll treat you to a feast. You can order whatever you feel like today. Inilabas ni Vera ang kanyang telepono at hinanap ang pinakanatatanging hotel sa Harmonfield. Marshall, tingnan ang lugar na ito. Ang kanilang mga pagkain ay medyo espesyal kami. Masigasig na nagsasalita si Vera, ngunit nang tumingin siya sa itaas, napansin niyang nawala si Marshall. Hoy, nasaan siya? Isang BMW SUV ang dumaan sa kanya. Noon ko lang napagtanto ni Vera na nasa loob ng sasakyan si Marshall, at ang babaeng nasa likod ng manibela ay si Rita, ang assistant ni Daphne mula sa Violet Tourist International. Ay hindi. Siya ay dinukot. Well, pinapatawad na kita, ihahatid kita sa labas para sa hapunan sa susunod. Pagkaraan ng 10 minuto, inihatid ni Rita si Marshall sa South Seas Tavern na matatagpuan sa kanlurang suburb ng Harmonfield. Mr. Ortega, MS West is expecting you inside. Habang pasulyap-sulyap si Marshall, napansin niyang mukhang bagong tatag ang tavern na ito. Kahit na ito ay matatagpuan sa isang hindi gaanong populasyon na lugar ng western suburbs, ito ay mataong sa panahon ng tanghalian. Maganda ba ang takbo ng tavern na ito sa isang malayong lokasyon? Kinumpirma ni Rita. Talaga, Mr. Ortega. Wala pang 6 na buwan na bukas ang tavern na ito, ngunit narinig ko na ang may-ari ay nagtataglay ng ilang lihim na recipe ng pamilya na medyo bihira. Ang South Seas Tavern ay may kasaysayan na umabot ng daan-daang taon, at ang mga signature dish nito ay kilala sa kanilang natatanging lasa. MS West chose this spot for you today, hoping you enjoy it. Ang may-ari ay personal na maghahanda ng ilang signature dish para lang sa iyo. Sa pagpasok ni Marshall sa South Seas Tavern kasama si Rita, nagkataong naglalakad si Connor at natanong niya si Marshall sa di kalayuan. Sa oras na iyon, siya ay nasa telepono kasama si Howard. Inutusan siya ni Howard na bantayan si Marshall at mang-alap ng anumang patunay ng kanyang maling gawain. Dahil dito, sinundan niya si Marshall hanggang sa ikalawang palapag.